Mas mataas na pamasahe ang posibleng sumalubong sa mga pasahero ng eroplano. Kasunod po ito ng pag-akyat ng fuel surcharge sa level 19 na pinakamataas sa kasaysayan. Saksi si Jamie Santos. 2 beses sa isang taon magbiyahe pa Samar si Rosel. Tinitiyak kasi niya na madalas makauwi sa kanilang probinsya. Mas pinipili raw nilang mag-eroplano para mas mabilis ang biyahe at mas sulit ang leave. Pero ngayong taon daw, hindi siya nakauwi. Dapat kasi ngayong March uwi ako ng Samar kasi kukunin ko yung mga anak ko. Hindi natuloy because nga dun sa increase nung pamasahe. Hindi naman ganun kalaki yung kita natin. Hindi rin nakabiyahe pa Iloilo ang pamilya ni Pasita. Pagsakay din sa eroplano ang mas pinipili nila tuwing babiyahe. Kaya naman damang-dama raw niya ang bigat ng epekto ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Parang isang taon pa lang na-enjoy yung promo rates, right? Yung mga bagsak presyo, tapos biglang aangat. Ang hirap naman daw kung uuwi sila sa probinsya sakay ng barko. So kung magtataas sa airlines, magbabarko, yung time naman, syempre makaka-live kami 3 days, 4 days lang. So yung travel mo pa lang, 2 days na, wala nang na ano. Ngayong buwan, posibleng sumalubong sa mga biyahero ang mas mataas na pamasahe sa eroplano. Ito'y matapos itaas ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa level 19 na siyang pinakamataas na antas sa kasaysayan. Bunsod ng pagtaas ng presyo ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Mula April 16 hanggang 30, aabot na sa 627 pesos hanggang 1,824 ang fuel surcharge sa domestic flights. Sa international flights mula Pilipinas, maaari itong umabot sa higit 2,000 pesos hanggang mahigit 15,000 pesos, depende sa layo ng biyahe. Mas mataas ito kumpara sa unang kalahati ng April kung saan nasa level 8 lamang ang fuel surcharge. Ayon sa CAB, pinaiksi na nila sa 15 days ang adjustment period mula dating 1 buwan para mas mabilis na makasabay sa pabago-bagong presyo ng jet fuel. Hindi raw maiiwasan ang taas singil dahil higit doble na ang presyo ng jet fuel, mula sa $800 hanggang $90 kada bariles bago ang gulo, hanggang sa halos $200 na ngayon. Ang fuel surcharge ay hiwalay pa sa base fare at maaring ipasa ng airline sa mga pasahero upang mabawi ang dagdag gastos sa krudo. Bago matapos ang 2 linggong tigil putukan ng Amerika at Iran, inanunsyo ni President Trump na extended ang ceasefire. Hindi muna raw aatakihin ng Amerika ang Iran hanggat hindi nakapagbibigay ang mga lider at kinatawan nito ng isang unified proposal at hanggat di pa tapos ang mga diskusyon. Kasunod ito ng hiling-anya ng Pakistan na tagapamagitan sa peace talks. Pero tuloy raw ang naval blockade ng Amerika sa mga pantalan ng Iran. Wala pang tugon ang mga opisyal ng Iran sa inanunsyong extended ceasefire ni Trump. Pero bago ang anunsyo, tinawag ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi ang blockade na act of war at paglabag sa ceasefire. Mas malaki pa anyang paglabag ang pag-atake sa commercial vessel at panghuhostage sa crew nito. Kamakailan, kinubkob ng Amerika ang isang cargo vessel ng Iran dahil sa tangka umanong paglusod sa blockade. Nagbabala noon ng Iran na gaganti sila. Sa kabila rin ng anunsyo ni Trump, 3 container ship ang naiulat na tinamaan sa Strait of Hormuz, ayon sa British Maritime Security Agency na UKMTO. Ayon naman sa Iranian media, 2 barko ang hinuli nila dahil sa maritime violations, partikular ang paglalayag ng walang otorisasyon. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mahigit 180 milyong piso umano ang kabuang natanggap ni Vice President Sara Duterte at ilang miyembro ng kanyang pamilya mula sa isang drug lord. Ayon po yan kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Kasabay po niyan, isinawalat ni Trillanes sa pagdinig ng House Committee on Justice ang umano'y mga itinatagong yaman ng pangalawang Pangulo. Saksi si Ian Cruz. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, bit-bit ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang umano'y kopya ng mga transaksyon at bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ilang miyembro ng kanyang pamilya. Galing umano ang mga ito sa isa sa dating taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Ayon kay Trillanes, mula 2003 hanggang 2016, nasa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ni na VP Sara at amang si dating Pangulong Duterte. Hanggang April 2016 naman anya, mahigit 111 million pesos ang pumasok sa joint account ng Vice at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Sa katotohanan, si Rodrigo Duterte at ang kanyang pamilya ay may mga joint bank accounts na may bilyon-bilyon na dumaloy na pera. Ipresenta rin ni Trillanes ang mga kopya ng bank account at transaksyon ni na Vice President Sara Duterte, mga kapatid na sina Pulong at Baste Duterte at asawang si Mans Carpio. Gayun din ang common law partner ni dating Pangulong Duterte na si Shelito Hanilet Avancenia at anak nilang si Veronica Kitty Duterte. Lumalabas na may kabuuang halaga na 2,407,272,103.75 pesos ang pumasok at dumaloy sa mga nasabing bank accounts mula noong 2003 hanggang 2016. Daan-daang milyon anya rito ang galing umano sa kilalang drug lord na si Samuel Sammy Uy. Kay Vice President Duterte, umabot anya sa mahigit 22 million pesos ang pumasok na pera mula kay Uy noong March 2011 hanggang April 2012. Milyon-milyon din anya ang natanggap ni dating Pangulong Duterte, magkapatid na Baste at Pulong, pati na ni Avancenia. Ang grand total na nakuha ng Duterte family mula sa isang drug lord na si Sammy Uy ay 181,653,487.36. Para masuri ang mga transaksyon, ipinaberipika ni ML Party List Representative Leila de Lima ang ilan dito sa Anti-Money Laundering Council. Random na pumili si de Lima ng mga transaksyon at isa-isang tiningnan ng AMLAC kung tugma sa mga hawak nilang impormasyon. We confirm that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report. So Based for on the our report. record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC, at least to the extent that similar transactions appear in their report. Sa wakas, no, after 10 years, ay kinumpirma ng AMLAC yung aking nilalabas sa taong bayan simula pa noong 2016. Sa wakas, Kaya ayon kay Trillanes, masasabing mayroong impeachable offense ang Vice. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga iligal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pang-apat, sina Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ni Vice President Duterte at kanyang pamilya kaugnay nito. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Pinagkukomento ng Korte Suprema si Pangulong Bongbong Marcos sa petisyong humihiling na sumailalim siya sa physical at mental examination. Kabilang po dito ang hair follicle drug test at kaugnay po yan sa petisyong inihain ni na dating House Speaker Pantaleon Alvarez at iba pa. Hiniling din sa petisyon na ilabas ng Pangulo ang resulta ng pagsusuri bilang patunay ng kanyang pisikal at mental na kakayahang gampanan ang tungkulin bilang Pangulo. Binigyan ng Korte ng 10 araw ang mga respondent para magkomento. At kasama po sa pinasasagot si Acting Executive Secretary Ralph Recto. Sinisika pa namin makuha ang panig ng Malacanang tungkol dito.